namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ay may nakita sa Facebook na isang pinost doon. Siguro ang iba ay nakita na rin ito at ito naman ay kalat na kalat, no, sa atin. Ano ang sabi rito? Dagdag baon challenge. Ligpit higaan, dagdag ng 5 pesos. Linis kwarto, dagdag ng 5 pesos. Ligpit kusina, dagdag ng 5 pesos. Walis sala, dagdag ng 5 pesos. Linis banyo, siguro mahirap-hirap ang linis banyo kaya dagdag ng 10 piso. Ayos sofa, dagdag ng 5 piso. Hugas plato, dagdag ng 15 pesos. Pero, sabi rin doon sa pangalawang bahagi, nagdadabog, 15 ang bawas. Magsabi ng, wait lang, bawas uli ng 20. Puro cellphone, malaki-laki ang bawas 40. Late matulog, bawas ng 20 pesos. Tirang pagkain, bawas ng 20 pesos by mom and dad. Naku po, magkano kaya ang natira o kaya naman ay nadagdag? Well, ito isang halimbawa lamang ng isang makabagong pamamaraan na kung saan ay nagpapakita ang isang magulang ng favor o kaya na may parang premyo pag ang isang bata ay gumagawa ng isang bagay na kalugod-lugod sa kanilang magulang at may karampatan din namang kaparusahan kapag sila ay hindi sumunod. At ito ang pinag-uusapan natin sa Ebanghelyo ngayon. No? Ano ba ang napapala ng isang sumusunod at ano ang nawawala sa isang suwail? May bago pa tayong term dyan. No? Anong bagong term natin? Pasaway. Ano ba ang napapala kapag ikay pasaway? Pero dito sa palitang ito ng usapan tungkol kay Jesus at sa mga nakikinig sa Kanya, ay makikita natin ang ilang bagay na maaaring makatulong sa atin sa pagpapalalim sa naging pagpapalitan ng kwento, pagpapalitan ng halimbawa na ginawa ng Panginoon. Unang-una, sa halimbawang ibinigay ng Panginoon, 2 anak ang muling ginamit sa atin upang isalarawan ang katotohanan o realidad ng ating buhay pananampalataya. Nangangahulugan na tayong lahat ay anak ng Diyos. At ang pagkakataon para sa kaligtasan ay ibinibigay ng Panginoon doon sa mga itinuturing na dati ng tagasunod ng Panginoon. Hindi nga lamang yun parang dito sa ating pagbasa ngayon ang kausap ng Panginoon ito pang mga eksperto sa pananampalataya, ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Anong ginamit na halimbawa ng Panginoon? Yung kanyang 2 anak o anak ng isang may-ari ng isang ubasan na kung saan ay inutusan niya ang kanyang 2 anak. Yung isa ay nag-no muna bago pumunta. Sabi ko, napakabait pa nga nitong tatay na ito. No? Ay maikwento ko lamang. Kami nung araw, pagpatak ng unang ulan ng Mayo at nasundan pa ng 2 patak ng ulan ng Mayo, kailangan pumunta ka na sa bukid. At kung may mga local na mga gulay, gaya ng mga sitaw, patani,
aba ay kailangan mo ng maitanim. Pero, lalo na nung panahong nagbibinata na at ang atensyon na ay nasa ibang bagay, gaya ng paglalaro, o kaya naman ay pakikibarkada, o yung tawag sa amin ay pakikitropa, ay parang laging labag sa loob ang pagpunta. At pag sinabi mong no, ay meron na agad palo. May ang tawag sa may haplit ka na agad. Itong tatay dito sa Ebanghelyo, aba ay mapasensya pa eh. No? Hinayaan niya ang kanyang anak na magsalita at kung anuman ang kanyang sinabi ay ito ang kanyang gawin o panindigan. Well, malamang ay merong konting kurot sa dibdib nung ang isang anak ay nagsabi ng no. No, sa karanasan dito ng mga magulang na naririto, para bang napakasakit nung sasabihin ng anak mo na ayoko sumunod. O wait lang. O minus 40 pesos. Di ba? There is that pain para makita ng Ama sa langit na ang kanyang anak ay nagkakasala. Ano ang ginamit na paghalimbawa dito? Yung mga tax collectors at saka mga masasamang babae nga ang ginamit dito eh. Pero actually, ito ay yung mga prostitutes. Sa English translation, ayun ang ginamit. Prostitutes and tax collectors. At dahil ito'y kay Matthew, naku, alam na alam ni Matthew kung ano ang pagtingin sa kanila ng mga tao. It's not the first time, yung fiesta natin kay Matthew. Diba? Parang last Monday, nagfiesta tayo. At si Matthew ay tinawag ng Panginoon. At nung ang Panginoon ay nakikisalo sa kanila, sa mga makasalanan, sa mga publikano, ito, sila ay pinuna. O si Jesus ay pinuna. Bakit? Bakit ka nakikikain sa mga ganyang uri ng tao? Bakit ka nakikisama? At yet, ito ang pinamumulat ng Panginoon. Dahil itong unang anak ay tila isang anak na sumuway o nagkasala sa Diyos, subalit later on ay nagkaroon ng pagbabago ng kalooban. Susunod na po ako. Ako ay pupunta na sa bukid, sa taniman. At yung pangalawa na sinasabi ng Panginoon, referring to His audience nung gabing yun, eh siguro malaking dagok, malaking insulto sa kanila yon. Pero iyon ang katotohanan, na mayroong mga tila sa simula ay sumusunod sa Panginoon. But eventually, sila ang mga naging pasaway. Pero ang sinasabi nga rito, yan, balikan natin yung first reading. English itong naisulat ko rito. But if he turns from the wickedness he has committed, he does what is right and just. He shall preserve his life. At doon sa unang bahagi, yung mga tinuturing nating pasaway ay magkakaroon ng karampatang hustisya na nanggagaling sa Panginoon. Subalit itong ating istorya ay tila mayroong pangatlong anak. Kung ating babalikan ang pangalawang pagbasa, no? Yung letter of St. Paul to the Philippines. Philippians. Kayo naman. Na kung saan sinabi niya na ang Panginoong Hesukristo ay nagpakababa, naging katulad natin, and He became obedient hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan. At batid natin na ito ang isa pang kalugod-lugod sa Amang nasa langit. Di ba? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Bakit? Kasi yung oo niya, no? Yung kanyang yes to the Father ay tinapatan niya ng kanyang gawa na kung saan ay naging masunurin siya
sa Diyos Amang nasa langit. At nawa ang pagtitipon natin ito ay muling magpaalala sa atin na tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon upang makibahagi sa Kanyang kaharian, sa Kanyang taniman, sa Kanyang vineyard. Sinners as we are, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magbago. No? We may not be tax collectors or prostitutes, but we are sinners in our many ways. And at the same time, ito rin ang hinihingi ng Panginoon na pagtanaw natin sa ating mga kapatid na kung saan sila man ay itinuturing ding mga anak ng Diyos at binibigyan ng pagkakataong magbago. And so ang ating panalangin ay nawa ay baguhin ng Panginoon ang ating mga puso. Sabi nga doon sa kanta, di ba? Change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God, may I be like you. Nawa tayo ay maging mga anak ng Diyos na nagsasabi ng, yes, Lord, susunod ako. Yes, Lord, babaguhin ko kung anuman ang kailangan kong baguhin upang magkamit ng buhay na walang hanggan, upang magkamit ng karapatang pumasok sa iyong kaharian. Ikaw na nagtuturing sa amin bilang mga anak. Ikaw na siyang sumasalubong sa bawat isang nagbabalik loob. Ikaw na nagagalak sa lahat ng tumatalima sa iyong kautusan. So wag pasaway, bagkus ay maging masunurin tayo sa ating Amang nasa langit.